Magandang gabi po. Tayo po muna ay manalangin. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. At kami muli, tinako mo sa gawain ito, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Kami muli sama-sama na mananalangin at dudulog sa iyong trono, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan, kalusugan, at kagalingan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Lahat ng bagay na naisip, nasabi at nagawa namin laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming espiritu, ang aming dila, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa mga salita mo na maririnig namin sa gabing ito. At tunay nga, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong liwanag, Panginoon. Ikaw po ang magsalita para sa akin, Panginoon. Sa gabing ito, ikaw ang magbigay ng revelasyon sa bawat salita mo na maririnig namin, na ito, Panginoon, ay maunawaan namin at tumimo sa aming puso at isip. Holy Spirit, gabayan mo po kami sa gabing ito sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. At tunay nga na ikaw lamang ang aming maitaas at maluwalhati, Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Punta po tayo sa Revelation 1 to 3. Iksi lang po ito. Yan po. Yan po. Ang sabi po dito, ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Hesukristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya ang layunin na pagpapahayag na ito, ipapa, ipabatid sa mga alipin ng Diyos at sa mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patutuo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ayun, maraming salamat sa salita ng Diyos. Yun nga po, no, sabi nga po rito mga kapatid na mapalad daw po tayo na nakakabasa ng salita ng Panginoon. Although marami pong Kristiyano na kahit po Kristiyano is hindi po nagbabasa o hindi po nakakabasa ng mga salita ng Panginoon. Kasi naging Christian din po ako noon bago ako maging iglesia, pero never po akong nagbasa ng Bible. Hindi ko po kasi nauunawaan o naiintindihan. Parang pag binabasa ko po kasi parang ang gulo, hindi ko alam kung tula ba o salawikain o ano, nahihirapan po akong intindihin. Pero nung pong naging JCM ako, glory to God, talagang napakaganda ng plano ng Panginoon kasi dinala niya po ako sa isang sambahan na mauunawaan ko po ang lahat. Dinala niya po ako sa isang sambahan, sa isang sambahayan na tinuruan niya po ako kung paano po na makabasa, isa sa makabasa ng salita niya o makaunawa ng mga salita ng Panginoon. Napakapalad po natin kasi po sa dami po, bilyon-bilyon po ang tao sa buong mundo. Iilan lang po ang totoo pong hindi serious sa pagbabasa pero mas marami pa rin pong nagbabasa kaya napakapalad po natin na nababasa po natin yung salita ng Panginoon, natututunan po natin. Marami pong nire-reveal ang Panginoon sa bawat verses na binabasa natin. Sa araw-araw na nagbabasa po tayo ng Bible, sabi nga po, laging sariwa bawat umaga. Kaya yun po no, napakapalad po natin na tayo po mga anak po ng Diyos, pinili niya po tayo, pinahintulot po ng Panginoon na makarinig po tayo. Di ba nga sabi nga po na kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, iyang iyong puso ay huwag mong patigasin. Kaya isa po tayo sa mapalad dahil binuksan po ng Panginoon yung ating mata, yung ating pandinig, lalong-lalo na po yung ating puso sa mga salita niya. Sabi nga po dito sa 1, di ba po, ay sa number 2, ito ang patutuo ni Juan sa lahat ng nakita niya sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Hesukristo na mapalad ang mga bumabasa ng aklat na ito at nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Alam naman po natin na sa panahon po natin is nandoon na po tayo sa ikatlong araw. Malapit na po tayo sa pagdating ng Panginoon.
napakapalad po natin na nakakabasa ng salita ng Panginoon dahil nga po, di ba po, nagkakaroon po tayo ng chance. Nalalaman po natin na nagkakasala po tayo. Nakakahingi po tayo ng tawad, di ba po? Nabibigyan po tayo ng pagkakataon na magbago at magpabago po sa Panginoon. Kasi tayo po, nalalaman po natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Alam po natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi po gaya ng sinasabi ng mga hindi na nanampalataya na lagi na lang malapit. Sabi nila noong 2013, gugunawin ang mundo. Hanggang ngayon, nandito pa naman ang mundo. Ganun yung mga dahilan ng mga taong hindi nakakabasa ng salita ng Panginoon at hindi naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Kasi nga po, nakasara pa po yung kanilang mga tenga, tsaka kanilang puso, tsaka kanilang mata. Hindi po tayo, hindi po sila kasing palad natin. Although, ang Panginoon po kasi meron po siyang right time, right timing, at kung kailan po nakatakda na ang isang tao po ay talagang sumunod. Kahit po marami pong tao na nakakilala na po sa Panginoon pero hindi pa rin po sila nakikinig at sumusunod, di ba po? Tapos tungo po tayo sa Joshua 1:8. Joshua 1:8. Yan. Ito po yung lagi-lagi pong pinapaalala sa atin ng ating mga pastor. Lagi pong pinapaalala sa atin kapag nagbabasa po tayo ng mga devotion dito po sa cellphone natin, di ba po? Ang saambilin po ng Panginoon po sa atin, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Bulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at tagumpay ang iyong pamumuhay. Di ba po? Ah, ibinilin po sa atin ng Panginoon na basahin po natin, bulay-bulayin po natin. Totoo po, no? No, nung ah, hindi pa po ako masyado nagbabasa kasi po nakikinig lang po ako. Sabi ni Pastor Nick sa akin, basahin mo para maunawaan mo. Iba yung nakikinig sa nagbabasa. Inuulit ko na lang pakinggan kapag katapos ko ng basahin na talagang may ginagawa ang Panginoon sa kada basa mo ng salita niya, may nababago sa iyo, may binabago sa iyo, may nire-reveal siya sa iyo. At doon nga po na nakukundik ka na yung mga binabasa mo, sabi nga po na ang salita po ng Diyos ay parang tabak na magkabila ay talim, na tutusok po tatagos sa kaso-kaso na at kalamnan ng mga buto-buto mo po, di ba po? Kasi minsan mababasa mo na parang, ay, ako to, di ba po? Ay, ako po, sabi nga ng mga pastor natin, pag may binabasa tayo, huwag natin sabihin, ay, si ganyan yan, ay, si ganito yan. Hindi po. Lahat po ng binabasa natin, lahat po yun para sa atin, hindi po para sa ibang tao. Kaya kung may mababasa ka po rito, lahat po yan, sa'yo po yan binibigay ng Panginoon. Sa iyo po ang Panginoon nagre-reveal at sa iyo po nangungusap ang Panginoon na kung ano ang mga bagay na kailangan mong pagdaanan, na kailangan mong tanggapin. Kung halimbawa po, nung hindi pa po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag po tayo dumadaan sa pagsubok at problema, madali po tayong natutumba. Pero dahil po nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, alam na po natin na kapag po tayo dadanas ng pagsubok, kailangan po tayong magalap. Napakahirap po magalak sa oras ng pagsubok pero yun po yung unti-unti kong natututunan ngayon na sa kada may pagsubok nagagalak po ako. Kasi po bakit po? Nakikita ko po yung ginagawa po ng Panginoon kung paano niya po ako binabago at pinatatatag sa araw-araw sa kababasa ko po ng salita niya. At dati po ang hiling ko sa Panginoon, Lord, gusto kong pumunta sa ganito, gusto kong pumunta ng ganyan. Ngayon iba na po ang hiling ko. Lord, gusto ko po na turuan mo ako, baguhin mo ako, ihanda mo ako kung paano mo akong gagamitin sa tamang oras na ihahayo mo na po ako. Kaya, yun po no, sa pamumuhay naman po natin, sa kakabasa po natin ng salita ng Diyos, binubuksan po ng Panginoon ang pintuan at bintana ng langit po para sa atin. Kasi tayo po na nagbabasa ng salita niya, lalo na po na sumusunod kapag po sinusunod mo ang salita ng Panginoon, hindi po bulag at bingi ang Panginoon. Nakikita niya po ang mga pangangailangan natin, nakikita niya po kung ano po yung kakulangan sa atin, kung kailangan po natin ng kagalingan, kung kailangan po natin ng makakain. Di ba sabi nga po, ang Panginoon ay tapat. Lagi po araw-araw ang binibigay niya sa atin, sapat sa araw-araw. Hindi niya tayo pagkukulangin. Nandoon po na natututo tayong makontento, natututo po tayong magbigay, natututo po tayong magtiis, at higit sa lahat po natututo po tayong magpasalamat. Dahil sa kababasa po natin ng salita ng Panginoon, nagiging open po ang Panginoon sa atin. Dahil po itong salita po na ito, ang Panginoon po ito eh. Di ba po, ang salita ay ang Diyos at ang Diyos ay si Kristo. So kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nakikipag-usap po tayo kay Lord. Kaya
Hindi ka lang para ka pong nakikipagkwentuhan. Kung dati nakikipagmaritisan tayo, ngayon po nakikipagkwentuhan na po tayo kay Lord. Nababawasan na po yung kakakwento natin ng kakakwento sa iba, di ba po? Nababawasan na, although minsan meron pa nakakalimutan natin, pero dahil nga nakababad ka na nga sa sinasabi ng Panginoon sa iyo, unti-unti mo pong natutunan at nakikita mo po yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa iyo. At hindi naman po, sabi nga po ni Pastor Dave nung linggo ang blessing po hindi lang po financial. Yung blessing po na wala kayong sakit lahat, blessing na po yun. Yung gumigising ka po sa umaga, na humihinga ka pa, blessing pa po sa bagay, humihinga ka pa, nagising ka pa blessing po yun. At yung nakikita mo pong ligtas ang pamilya mo, blessing po yun. At lalo pa po kung nakikita mo na yung mga anak mo po nagkakasundo, hindi nag-aaway-away, napakagandang blessing po nun. Baga, araw-araw po na ginagawa ng Panginoon sa atin, na blessing dahil nga po dito sa mga binabasa natin natututo tayong makontento o pagpahalagan, pagpasalamatan yung ginagawa ng Panginoon. Kasi nga natutunan po natin dito sa binabasa natin binuksan po ng Panginoon yung dapat mong gawin o dapat mong gahaan. Kung ano po yung dapat sundin mo. Kung nagagawa pa o nagkakasala po tayo, ang Panginoon po dapat magpatawad. Bukas puso po ang Panginoon sa mga kapatawarang hinihingi po natin sa Kanya. Basta po tayo po ay lalapit. Noon po nung hindi pa po ako nagbabasa mo pala ako, hindi po ako humihingi ng tawad kasi ang katuwiran ko, humingi ng tawad, wala na akong ginawa sa'yo. Diba? Ngayon hindi po, kahit wala akong ginawa sa'yo, kahit may ginawa ka sa akin, hihingi ako ng tawad sa'yo kasi humingi ako ng tawad sa'yo. Sabi nga na, paano ka patatawarin kung hindi ka marunong magpatawad? So marami po tayong natututunan dahil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Isa pa po alam po natin na sa panahon ngayon, grabe na po yung ginagawang pagbuhay natin, ang pagiging Kristiyano natin, kung paano niya po tayo ilalayo sa Panginoon. Pero dahil po dito sa binabasa natin, nagkakaroon po tayo ng protective shield, yung Holy Spirit po na lagi po natin kasama. Kinakausap niya po tayo na ganito yung gagawin natin, na mali yung nagawa natin, iba po, nakakapag-repent po tayo kagad. Dahil nga po, yun po yung kapangyarihan ng Diyos sa salita niya. Tapos, last 33. Ako, naririnig po ba? Nawala ka po, mami, pero ngayon okay na po. Opo, kanya. Yeah. Nasa bundok po kasi ako, malis na po kasi kapitbahay namin may wifi, lumipat na. Kaya medyo medyo nawawala-wala po. Ayan, nawala na naman. Okay na po. Sabi po dito sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagtikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yun po, di ba po? Sabi nga po dito, kailangan po natin na unang hangarin na makamtan po ang kaharian ng Diyos. Una po natin hangarin, pagsikapan natin na tayo po ay makasunod sa Panginoon upang kasi tayo po dito, alam naman po natin, sama-sama po tayo. Iisa lang po ang goal nating lahat. Di ba po? Ang makapasok sa kaharian ng Diyos. At masabi niya na pagpasok natin doon is ah, tuloy ka, mahal, tapat kong lingkod. Hindi niya po tayo sasabihan na hindi kita kilala. Kaya tayo po yan. No, yan po. Kaya tayo pong lahat ay nagtitiis sa bawat po pagsubok at mga obstacle sa buhay natin na dinadaanan natin.
kailangan po natin mapagtagumpayan. Kasi kasama po yun sa pagsunod natin sa salita po na binabasa natin. Yung salita po ng Diyos na binabasa natin, hindi lang po tayo parang nagbabasa lang. Kasi ang kalakip po nito, pagsubok po kung paano po tayo ah, ititest ni Lord kung paano po tayo mananatili, kung paano po tayo magtitiis at paano po tayo magtatagumpay pagdating ng araw. Di ba po sabi nga po, di ba yung ginto, kailangan po siyang iparaan sa apoy para mapatunayan kung tunay na ginto. Ganon din po tayong mga anak ng Diyos. Dahil ginto po tayo sa paningin ng ating Ama, dumadaan po tayo sa lahat ng klase ng pagsubok, lalo pa po sa apoy. Kagaya po ng kanta natin ng Sunday, di ba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasi ito nga po yung protection natin eh. Yung salita ng Diyos na pinangahawakan po natin araw-araw ng buhay natin. Dahil mula po nung natuto tayo magbasa, mula po nung tinanggap po natin ang Panginoon at mula po nung sumunod po tayo sa kagustuhan o sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung pinaka-protection po natin. Ito po yung pinakalakas natin, pinakabuhay natin para po ito po yung ticket natin, pass natin para pagdating po ng araw na dumating po tayo po ay mga mananagumpay. Nasama-sama po tayong lahat, nahaharap sa trono ng Panginoon at doon po tayo aawit at magpupuri para sa Kanya. Kaya yun lang po no mga kapatid, maraming salamat po sa salita ng Diyos.